Habang naglilinis ng bintana si nanay ay bigla itong nahulog. Mabuti na lang ay gumana yung putang inang para sa safety niya. Kaso sa putang inang lakas ng impact ay napadikit na malakas ang putang ina sa bintana. Sakto naman na doon nagmi-meeting yung CEO ng kumpanya. Kaya nagalit ito nung may narinig siyang malakas na impact sa labas dahil sobrang importante ng kanyang meeting. Putang ina, ito pala yung unang beses na nagkita ulit ang mag-ina makalipas ang maraming panahon. Pinagalitan ito ng kanyang manager sa harap ng CEO dahil wala namang nakakaalam na nanay pala ng CEO si nanay. Tinatanggal ito sa trabaho pero nagmakaawa si nanay at lumuhod. Para lang wag siyang tanggalin dahil kailangan niya ng pera para sa kanyang anak na nasa hospital. Naawa sa kanya yung asawa ng CEO kaya dinoble niya yung sahod ni nanay. Kinabukasan pumunta sila sa hospital para iuwi ang kanilang anak na na-confine dahil sa sakit. Tapos bigla nilang nakita si nanay at yung anak niya na merong malubhang sakit. Sinabi ng nurse na nagtatrabaho daw ng 5 trabaho si nanay para lang may pangbayad sila sa hospital. Mas pinili daw talaga nila na dito na lang magstay sa labas dahil imbes na ibayad nila sa room yung pera, ay iniipon na lang ito para sa surgery ng kanyang anak. Doon na naintindihan ni Jack Cool kung bakit sobrang mahalaga sa kanya yung trabaho niya. Sobrang bait ni Jacqueline kaya binayaran niya yung room nilang dalawa. Putang ina, kadalasan sa ganitong kwento ay kontrabida at masama ang ugali ng asawa. Pero dito ay sobrang bait ng putang inang Jacqueline. Pagpasok nga ng anak ni nanay sa room ay kinuha niya yung natirang sabaw ng kanyang anak at sinawsaw niya yung siopaw sa kanyang bulsa para kainin. Naawa sa kanya yung anak nila Jack Cool, kaya sinabi nito na ibibigay na lang daw niya yung cake niya kay nanay. Nung inabot na kay nanay yung cake, ay nagulat ito dahil sobrang kamukha niya yung anak niyang nawala noon. Dahil nga sa sobrang kamukha ng bata yung nawawala niyang anak, ay di na napigilan ni nanay na yakapin yung bata. At agad naman itong kinagulat ng mag-asawa dahil akala nila ay nawala na sa pag-iisip si nanay. Putang ina, kawawa naman si nanay. Nilingon pa rin siya ng kanyang apo at binigay pa din sa kanya yung cake niya. Pagpasok niya nga sa room ng kanyang anak ay agad niyang kinwento na may batang nagbigay sa kanya ng cake at sobrang kamukha ito ng anak niyang lalaki na nahiwalay sa kanila noon dahil sa kahirapan. Sinabi rin ni nanay na sobrang namimiss na daw niya ito at sana bago siya mamatay ay makita at makasama niya ulit yung anak niyang lalaki. Dahil nga sa kalungkutan ay biglang bumilis yung heartbeat ng kanyang anak at agad siyang chinek ng doktor. Putang ina, mamamatay na. Sinabi kay nanay na kailangan na siyang operahan sa lalong madaling panahon dahil 3 days na lang daw ang nalalabing buhay niya. Biglang tinanggal ng anak niya yung putang inang kwintas nilang magkapatid at binigay ito sa kanyang nanay dahil yun na lang ang kaisa-isang pag-asa para mahanap ni nanay yung kanyang kuya. Putang ina, nakakaiyak naman ito mga beshiwaps na malimos na rin si nanay sa loob ng building ng hospital at swerte na lang na may nagbigay sa kanya ng $100. Biglang napansin ni Jack Cool na nawawala yung putang inang kwintas niya. Putang inang kabubuhan yan. Tapos biglang nakita ng assistant niya na may binubulsa si nanay. Kinuha nila ng puwersahan yung putang inang binulsa ni nanay at yun ay yung putang inang kwintas na binigay sa kanya kanina ng kanyang anak na babae. Putang inang yan, akala nila yun yung nawawalang kwintas ng CEO. Pauwi na sila nang biglang may tumawag sa CEO at binalita sa kanya na may nakita na silang tao na may konting impormasyon about sa kanyang nanay. Agad niya itong pintawag at kinwento sa kanya yung buong nangyari noon. Kaya siya nahiwalay sa kanyang nanay at palagi daw siya nitong iniiyakan araw-araw dahil nagkahiwalay silang dalawa. Nasaktan ng sobra si Jack Cool at biglang lumapit sa kanya yung anak niya at inabot yung putang inang kwintas na nawala niya kanina. Doon na-realize ni Jack Cool na yung kaninang inapi nila at pinagbintangan ay yung mama niya. Putang ina ka kasi sobrang bobo mo, Jack Cool. Nanggigigil yung putang inang betlog ko sa'yo, putang ina ka. Shoutout na nga lang muna putang inang yan. Shoutout kay Jason Bernardo, kay Matabuena Pau, kay Sil Kent, kay Denmark at kay Archie Tamayo. Salamat sa solid nyong suporta mga beshiwaps. So yun nga, agad-agad siyang pumunta sa hospital dahil inutos niya na palayasin at huwag gamutin yung mag-ina dahil ninakaw daw sa kanya yung pinaka-importanting bagay sa kanya na putang inang kwintas. Pinalayas sila habang malakas ang ulan. Putang ina naman ang sasama ng ugali. Binuhat lang ni nanay yung anak niya dahil wala naman silang sasakyan. Natumba-tumba pa sila sa daan dahil pagod din sa work si nanay. Putang ina, gusto na magpaiwan ng kanyang anak dahil nahihirapan na si nanay pero di siya iniwanan nito hanggang sa dumating nga si Jack Cool. Putang ina tumakbo at sinugod ni putang inang bobo yung ulan para humingi ng tawad sa kanyang nanay. Putang ina, nakakaiyak kayo.